Sabi po ng salita ng Diyos sa Awit chapters 73 verse 25 to 26. Sinong meron ako sa langit, kundi tanging ikaw? At liban sa iyo ay wala akong anumang ninanasa sa lupa. Ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina, ngunit ang Diyos ang lakas at ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Whom I have in heaven, no one but you. Wala po tayong portion sa langit. Wala po tayong mana sa langit, kundi si Jesus lang. Amen? Wala tayong uuwian sa langit kung hindi si Jesus lang po. At sa totoo lang, wala pong saysayang langit kung wala po doon ang Panginoong Jesus. Mari po bang tumayo ang bawat isa? Ito po ay awit ni David. At sino magsabi sa oras na to na Jesus, you are my portion forever? Pwede po ba sabihin natin? Jesus, you are my portion forever. My heart may fail, but God is my strength forevermore. Yan, sa ating pong pag-aaralan, ngayong linggo, makibukas po tayo sa Acts chapter 6, verse 1 to 2. One to 4. Tuloy natin, no? Gawa, chapter 6, verse 1 to 4. Nang mga araw ngang ito, yan, sige, dito na lang. Habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo ang mga Helenista. Hebreo, ito yung mga Israelita, Helenista, ito yung mga Griego. Sinabi nila, ang mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya or mga disipulo at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking ginagalang, puspos ng spirito at matalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Let's pray. Oh Jesus, ikaw nga po, Panginoon, ang may akda, o Diyos, ng iyong salitang ito. At ikaw rin po ang may purpose kung bakit kami nagkatipon sa oras na ito. Ikaw po ang head ng iglesia. Kaya sa oras pong ito, hiningi po namin, Panginoon, ang iyong pakikialam. O Holy Spirit, tulungan mo po kami, O Diyos, na maunawaan po ang mga bagay na nais mo ituro sa amin. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Aming Diyos. This we pray in Jesus' name. Amen. Makakapo po ang bawat isa. Hallelujah. Pag-aaral natin po ngayong linggo ay patungkol sa Spirit-filled life. Actually, buong buwan, yan po yung next tema natin, Spirit-filled life. Being a disciple of Jesus. And sa pag-aaralan po natin, mayroon po tayong 3 bagay na pag-uusapan. Every Christian a disciple, the cause of being a disciple, and disciple makes disciples. Yan. 3 bagay na ating pag-aaralan. Okay.
Being a disciple. Bago ang lahat, nais ko pong purihin ng Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Sa mga di po nakakaalam, kinasal po ako 2 weeks ago. Papuri sa Panginoon. Nandiyan po yung misis ko. Wow, misis na ba talaga? Kakaiba na, no? Chinachat ako ng kaibigan ko, sabi ko, pre, anong pakiramdam ng girlfriend mo? Misis mo na yung tawag mo. Sabi ko, pre, mag-practice ka ng tawagin siyang misis kasi maninibago ka. Sabi ko. Ayun. Yan, dyan po, nasa likod. Bigay ni Lord dyan. Ano pa lang, pagkapanganak pala sa akin, alam na ni Lord yung binigay niya para sa akin. Alam niyo yung makakatulong sa akin. Bakit ko nabanggit? Kasi discipleship yung pag-uusapan natin. Bakit kaya napunta sa pag-aasawa yung discipleship? Alam nyo, 2 weeks. 2 weeks pa lang. Pero nag-uusap kami ni Doktora, Mrs. Esme. Kagabi, sabi niya, sa usapan namin, ano yung mga, yan, ayan no, mataites, no? Ang ibig sabihin niyan, a learner that is a pupil or a disciple. Ibig sabihin, meron kang inaaral. May tinuturo sa'yo. Pag sinabing disciple, may tinuturo sa'yo. So, balik tayo sa kwento. So, dinidisciple ako netong misis ko or tinuturuan. Hindi niya siguro alam, pero baka alam niya rin. Paano? Kasi nalaman ko sa sarili ko na yung kala ko normal na pagsasara ng something, pagdadabog na pala sa kanya. Sabi, galit, parang ganon. Or, mahina na yan, parang ganon. Yung mga ganon na parang, kunyari, yung sa namin, yung binil namin sa Shopee na parang Durabox na low quality lang. Pagbubukas ako, para siya na, galit na, parang para sa kanya, galit na mabilis lang ako milos, mabilis magsara. So, dinidisciple niya ako na kailangan dahan-dahan lang. Tapos kagabi, bago matulog, sabi niya, tignan mo, nakakalas na, natatanggal na yung mga parts. Kasi kami yung magkasamang nagbuo niya, alam namin yung quality ng item, medyo, mahinang quality lang siya. Next pa, bukod doon sa pagsasara, marunong naman na magsara. Meron ding problemang isa pa. Marunong ako magbukas, marunong magsara, pero meron problema. Yung sa may lagay namin ng plato, madalas di ko siya nasasara. Mga ganon. Nahiyaan ko siya nakabukas. Sabi ko, hindi, tinatry ko lang yung magnet kasi may magnet yan. Alam mo yon, yung mga una sabi ko, kailangan ganito, ganyan. So, yung pala yung pagdidisciple. And habang nagdidisciple ka, kailangan nandun din yung patience. And yung parang, kumbaga, sinusubaybayan mo rin siya kung ginagawa niya. Nakita ko yon. For example, dun sa dyan sa tinitirahan namin ngayon sa apartment. Pagkapasok dyan, marami akong dalang. In-expect niya masasara ko kagad. So, isasara mo. Sa amin dyan sa Floodway at sa Isboro, hindi kami naglalak dyan. So, sa kanila, dapat lagi nakalak. Yung bahay din nila, dapat lagi nakalak. Nakapulupo, tas nakalak. Tapos sa apartment, dapat din nakalak. So, yung mga values niya, sinusunod ko naman. Hindi being an under, pero nakikita ko sa inyo makakabuti. No? Being a disciple. So, pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin. Kaya naniniwala ako na yung biyaya talaga ng Lord yung pag-aasawa. Kasi, magiging bagong tao ka. No? Magiging bagong tao ka. Magiging selfless ka. And, ayun, para sa akin, masabi ko na mas naging sa 2 weeks, parang mas naging mabagal ako sa ginagawa ko. Kasi mas may care ka na. Hindi ka na yung bara-bara, matapos mo lang dapat yung gawain. Ayun, yung masabi ko. Sa kanya, meron din siya matetestimony. Sa kanya na lang siya kausapin. No? Palakpakan naman natin si Lord. Kasi pag-uusapan natin ngayon, discipleship is being a spirit-filled life and being a disciple of Jesus. So, ang pagiging disciple ay bahagi ng pagiging isang Kristiyano. Actually, dapat lahat ng mananampalataya kay Jesus dapat disciple. Hindi lang basta Kristiyano. Tignan natin. So, ang definition nga ng disciple ay mataites, ibig sabihin, a learner that is a pupil. Pag may disciple, dapat may discipler. Amen? Pag may disciple, dapat may master. Pag may pupil, dapat merong teacher. At bilang mga Kristiyano, ang ating master, ang ating teacher, ang ating discipler ay ang Panginoong Hesus. No? Siya ang head ng church. Hindi lang siya head ng religion, siya ang head ng church. So early believers of Christ are called disciples. Lahat sila ang tawag disciple. Sige, try natin magbukas sa Acts 1-2, sa
and 7, Acts 2 to 44. Tignan natin yung mga verses na yan. Random verses. Sige, Acts chapter 6. Ayun, okay na yan. Sige. Sige, taas natin. Habang patuloy dumarami ang mga alagad. Anong English ang alagad? Disciples. Habang dumarami ang mga alagad. Hindi sinabi, habang dumarami ang members habang dumarami ang mga Kristiyano habang tumataas ang attendance ang sabi habang dumarami ang mga alagad. This is an early church po. Yung era po nila, kaparehas na po ito ng era natin. Ito yung panahon na namatay na si Jesus at muli na siyang nabuhay at nag-ascenda sa langit. Yung church era na to, Holy Spirit era na to, ito po yung era natin hanggang ngayon, hindi pa rin po yung nagbabago. Ibig sabihin yung panahon nila, hanggang panahon natin, parehas pa rin po yan. Nagbabago lang yung maybe yung kultura, tradisyon, etc., etc. Pero yung church era nila, parehas po yun hanggang sa atin. Ano inaantay natin? Yung susunod na po na level, para po matapos yung tinatawag na Holy Spirit era or church era, ang kailangan po mangyari, bumalik na si Jesus. No? Well, hindi pala. Rapture pala muna. Bago yung pinaka-second coming. So, rapture muna. Bago tayo pumasok sa Great Tribulation, bago pumasok ang mundo sa Great Tribulation, and pagkatapos nun, yung second coming. Sa verse 2, kaya tinipon na 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya. Pero sa ibang salin, disciples. Assembly of disciples. No, papasin nyo, disciple. Ang pagiging disciple, mga kapatid, makinig mabuti, hindi lang title. Hindi siya title na tinatawag mo sa isang taong to. Kaya nagiging disciple ang isang tao kasi meron siyang disiplina. Meron siyang pine-perform na isang discipline. Yun ang pagiging disciple. In this case, in our case, yung pagiging tagasunod ni Jesus. Parang isang teacher, matawag isang teacher, anong kailangan gawin? Especially professional na teacher. Kailangan niya mag-aral ng 4 na taon, kailangan niya mag-exam. Makapasa siya sa licensure, sa LET. After nun, matatawag na siyang teacher. Para maging doktor, kailangan mag-aral siya ng halos 10 taon, makapasa sa exam, saka na siya makapag-practice bilang doktor. No? Ganun din po, being a disciple, napakarami pong sakripisyo. Again, ang pagiging disciple, hindi siya titulo. Isa siyang trabaho na ginagampanan. Siya ay trabaho na ginagampanan ng mga mananampalataya or tagasunod ni Jesus. So, nakapanood na ba kayo ng mga Chinese movie or maybe sa mga anime na pag ang isang estudyante nag-aaral sa isang master, maybe una, magbubuhat muna yun ng mga panggatong, mag-iigib muna yun sa balon, magbabasag muna yun ng mga panggatong, ginagawa niya yung mga daily life na ine-expect sa isang disciple. Ganon din po ang pagiging disciple ni Jesus. You are a pupil. No? Na nag-aaral ka, na gusto mong matuto. At ang goal ng pagiging isang disciple, day by day, glory by glory, maging kamukha mo yung master mo. Kaya, mga mahal kong kapatid, napakahalaga po ng pagiging isang disciple. Ito po ay minimum requirement sa isang tunay na Kristiyano. Yung maging isa kang disipulo. At again, hindi to title. Hindi ka pwedeng magpunta sa Facebook mo at sabihin mo, a disciple of Jesus. Hindi. Ang kailangan mong gawin, pag-aralan natin mamaya. No? Punta naman tayo sa Acts chapter 9. 9, 1, 19, 25. Ayan. 9, ano ba? Una, 1? 1 ba yun? Ay, tignan ko na sa phone. Tignan natin yung ano. Ayan. 1, 9:1. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na may papatay ang mga alagad ng Panginoon. Mga alagad ng Panginoon. Disciples of the Lord. Tingnan na sa 19. Tama ba? Okay. 19:25. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama ng mga alagad sa Damasco. Di ba una, disciple of the Lord, ngayon, disciples in Damascus. No? Pwede natin gawin, disciples in Floodway. Something like that. Disciples of the Lord dito sa Floodway.
25. Tingnan natin. Kaya't isang gabi, inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang basket at ibinaba sa kabila ng pader. Ayan. Si Pablo. Di ko alam kung bakit ang sinabi kanyang mga alagad. Tingnan natin. Acts chapter 9 verse 10. Ngunit ng gabi na kinuha siya ng kanyang mga alagad at siya ay binaba sa kabila ng pader. Inihugos siya sa isang tiklis. So nilagay siya sa isang basket para ilaglag sa kabilang part ng pader para hindi siya makuha ng mga gustong pumatay sa kanya. Ayan. Malinaw ba mga kapatid na ang tawag sa mga early Christians are disciples? Hindi dahil title to ng pagiging disciple, pero ito ay trabaho na ginagawa ng isang disciple. Na itong mga disciple na to humantong sa katakot-takot ng mga persecution na to the point na hindi na sila mapakali sa pagtulog nila kasi baka maya-maya hulihin na lang sila, ipapatay sila, ipakain sila sa leon, etc. At dyan papasok ang ating ikatlong subpoint. We must become a disciple. Well, bago yan, punta muna pala tayo sa 13:52. Acts 13 verse 52. I believe ito yung time na first time tinawag na Christians ang mga disciple. Acts 13 verse 52. Tama ba? Kaya tingnan natin. Ayan. Sige, tingnan natin yung full chapter. Baka 53 yun. 52 to 53. Yan. Wala siya sa salin na to. Pero sabi rito sa ibang salin, especially sa New King James, na ito yung unang beses na yung mga alagad tinawag na Christian. Na yung mga alagad unang tinawag na Christian. At sino yung tumawag sa kanila na Christian? Sino po yung tumawag sa kanila mga Christians? Ayon sa mga scholars, ang tumawag sa mga disciples na Christian ay mga Hellenist, mga Griego, na nakakita ng bagay na to. Maaring mananampalataya rin sila, pero mga Griego sila. Na yung mga taong yung mga Christians yan. Parang tayong mga Pilipino, ang tinawag sa atin, nung panahon ng mga Espanyol, yung mga taong yan, Hudyo. Diba? Indio pala. Naging Hudyo. Indio. No? Indio yan, yung mga taong yan. So, ibig sabihin, ng unang title po, ayan, salamat. Nice. Okay. Kanya matagpuan, sinamin niya ito sa Antioquia, 1 taon sila naroon kasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Dalawang bagay ito, no? Okay lang, tignan na sa English to, ate. Verse 26. 11:26. New King James. Kasi buo na yan solid na yan no? And the disciples of Christ. NIV to or Okay lang. New King James, okay. And the disciples were first called Christians in Antioch. So, bago tayo tawagin Christians, we are disciples. And ito yung main point ko. We must become a disciple. Para maging isang Kristiyano, napakadali lang. Paano maging Kristiyano? Punta ka sa resume mo, edit mo, Christian. Born again Christian. Yun lang. Pwede na yun. Ano pa next mo pwedeng gawin? Binibigyan ko kayo ng tip. Maglagay ka ng verse. Or ang pwede mong gawin, well, di ko naman to kinokondemn, gusto ko rin tong gawin. Sa sa motor mo, maglagay ka ng Jesus. Di ba? Pero mayaman history niyan, yung iskus na yan. Yung isda, tapos may Jesus, mayaman history niyan. Para ka maging Kristiyano, pumunta ka magsimba ka once a month, Christian ka na. May attendance ka na nun. Isasali ka na sa GC niyan. Magsimba ka lang once a month. No? Tapos i-add mo yung mga ibang mga nakasama mo maybe sa cell group, i-add mo sila sa Facebook, sali ka sa GC, sali ka sa cell group,
sama ka pag may kape, etc., etc., Christian ka na. Sa panahon ngayon, napakadali maging Kristiyano. Hindi mo kailangan magbayad ng kung ano-ano. Pero sa kanila, para sila maging disciple, kailangan nila mag-alay ng buhay. Para matawag ka na disciple, kasunod mo sa likod mo yung kamatayan. Kasunod mo sa likod mo yung persecution. Na itong mga disciple na to, para sila matawag na disciple, hindi sila namumuhay ng marangya. Kasunod nila yung paghihirap, pangungutya, no? Kasunod nila yung banta ng panganib. Pero ngayon, sa pagiging Christian, malambot ang upuan. May iwata tayo. Kung papalarin, magkakaroon pa tayo ng aircon. Pero ang mga churches dati, hindi nagtitipon-tipon sa building lang na ganito. Well, nagtitipon sila sa building, sa portico ni Solomon, sa mga templo, nagtitipon-tipon sila, pero mostly sa mga bahay, nagtitipon-tipon din po sila. Sa panahon ngayon, parang sobrang dali ng matawag na Kristiyano. Pero bilangin mo kung ilan ang disipulo ni Jesus. Saka tayo mag-usap. Ang kailangan ng Panginoon, hindi mga Kristiyano, hindi Christian boy. Ang kailangan ng Panginoon, disipulo ni Kristo. Pag sinabing disipulo, sumusunod. Pag sinabing disipulo, nag-aaral. Pag sinasabing disipulo, nagsasakripisyo. Kay Jesus. Kaya ano nga po ba yung kailangan nating bayaran para maging disciple tayo? Sa next main point. Tingnan natin. 3 bagay yung kailangan nating i-consider kung gusto ba nating maging isang disciple ni Jesus. Sino rito magsasabi na, Lord, gusto ko po maging disciple mo? Sino rito gusto maging disciple ni Jesus? Nawa, lahat po tayo. Huwag lang po tayo makampante sa pagiging isang Kristiyano. Baka magulat tayo sa huling araw, hindi pala tayo kasama. Sa Mateo chapter 7, sabi rito, bakit mo ako tinatawag na Panginoon? Di mo naman sinusunod yung pinapagawa ko. Ba't mo ako tinatawag na Panginoon? Hindi mo naman sinusunod yung kalooban ng Ama. Sa huling araw na yon, maraming magugulat kung bakit hindi. No? Ayan, no? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, maraming magsabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalay sa mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Ano yung mapapansin natin dito na mali sa ginawa ng mga ito? Ng mga nagpakilala na ito na, ay Panginoon, hindi po ba sa inyong pangalan? Anong mapapansin natin sa kanila? Bakit hindi pa rin sila naligtas? Sapagkat, ang naging basehan nila na kanilang kaligtasan ay yung kanilang gawa. Amen po ba? Ayun, mapapansin nyo. Sa inyong pangalan ay nangaral kami. Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. At kung bibigyan pa sila ng oras, baka sabihin pa nila yung mahabang list ng ginawa nila. Pero sa totoo lang, mga mahal kong kapatid, ang basel ng kaligtasan, nananampalataya ka ba kay Jesus? Tunay ba na inali mo na yung buhay mo kay Jesus? Hindi po itong mga magagandang gawa na to. Alam nyo mga kapatid, habang praise and worship kanina, isa sa naramdaman ko is yung pagiging walang saysay ng lahat ng meron ako sa harap ng Panginoon. Kagaya nga nung awitin, ano pa ba ang may handog ko? Liban sa buhay ko na nanggaling din naman sa'yo. Anong klase yun? Ihandog ko yung buhay ko pero galing lang din sa Kanya. Ang pinakamahalaga sa akin, sa isang tao actually yung buhay niya. Kasi kung meron siya marangyang gamit, sasakyan, kung patay yung katawan niya, masasuot niya ba yun? Yung Gucci bag, yung mga relo, yung mga ginto, masasuot niya ba yun? Kung patay yung katawan niya, hindi. Ang mahalaga sa kanya, sa isang tao, yung katawan niya. Pinakamahalaga yan sa isang tao. Ngayon, yung katawan mo, yung buhay mo na yan, galing din sa Lord. Ano pa yung ma-offer mo sa Kanya? Oras mo, sa Kanya rin yan. Wala talaga. Nai-imagine ko, na tumayo ako sa harapan ng Panginoon, na iniisip ko yung dala-dala ko,
makakapagpamove sa Kanya, pero hindi pala. Lahat ng ginagawa ko, hindi kayang mapamove ang Panginoon. Hindi man lang siya kayang mapangiti. Hindi man lang siya kayang makuha ko yung tingin niya. Maliban na lang kung yung kanyang anak na namatay para sa akin yung haharap sa Kanya. Yun lang yung tanging paraan na ako'y matagpo ang kalugod-lugod sa Kanya. Kaya ito pong mga gawa na to, wala pong sa isa'y sarapan ng Panginoon kung hindi po natin sinusunod ang kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama, manampalataya tayo sa Kanyang sinugo. Jesus Christ. Ang kalooban ng Ama, hindi lang tayo basta Kristiyano. Kasi ang pagiging Kristiyano naging sobrang convenient. Hindi siya pagiging disciple. Ano na siya? Magkahiwalay na siya, parang yung pagiging disciple nasa south. Yung pagiging isang Kristiyano nasa west. Sobrang layo na po ng pagitan kung titignan po natin dati at ngayon. So, loobin ng Panginoon, makabalik tayo sa kung ano nga ba talaga yung pagiging isang disciple. Punta tayo sa next main point. The cost of being a disciple. Pag sinabing cost, meron kang babayaran. May halaga na kailangan bayaran ang pagiging isang disipulo. Puntahan natin tatlo. Denies himself, carries his cross, and follows or following Jesus. Punta tayo sa ating verse, sa Lucas chapter 14. 25 to 27. Yan. Imagine natin itong mga nangyari, no? Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Hinahanap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, maging sarili niyang buhay ng higit sa akin. Isipin natin to, sumama kay Jesus taas nga natin. Ang napakaraming tao, humarap sa kanila at kanyang sinabi. Ganito, na-imagine ko parang ang daming sumusunod kay Jesus, ang daming crowd sa likod, pero humarap siya. Hindi lahat pwede maging disciple ko. Pwedeng maging tagasunod ko kayo, sige, sumunod kayo, magantay kayo, pag magpapakain ulit ako ng 5,000, magpapagaling ulit ako na may sakit, na may ketong, may pilay, na may bulag, pero sinasabi ko sa inyo, hindi lahat pwede maging disciple ko. At sa oras na to, ito rin yung tanong sa atin ng Panginoon. Hindi lahat pwedeng maging disciple ni Jesus. Pero, kahit ganon, willing ka ba maging disciple ni Jesus? Kasi meron kang kailangang bayaran. Ang title mismo ng mga verses na nandirito, ang halaga, pag sinabing halaga, hindi yung important. Pag sinabing halaga, yung value na kailangan mong bayaran or the cost of being a disciple. Ito yung unang halaga na kailangan bayaran. Hindi pwede or maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak at mga kapatid, maging sarili niyang buhay ng higit sa akin. Napakataas ng inihingi ng Panginoon. Hindi pwedeng ibigin mo siya. Top 2 lang. Hindi pwedeng sa Olympics ng buhay mo, si Lord pangatlo lang. Bronze lang. Ang gusto niya, top 1 siya sa lahat ng bahagi ng buhay mo. Anong ibig sabihin nito? Itatakwil mo ba yung nanay mo? Itatakwil mo ba yung tatay mo? Papabayaan mo ba yung kapatid mo? Or magpapakamatay ka ba? Huwag naman. Hindi po yun ang konteksto ng verse na to. Ang sinasabi po rito ng Panginoong Jesus, ibigin mo ako ng higit sa kanila. Pag ginawa mo yun, hindi yun makakasama. Ibigin mo ako ng higit sa kanila. Pag ginawa mo yan, makakabuti yan. Sapagkat, kaya lang natin sila pwedeng maibig selflessly dahil sa pag-ibig na pinaranas sa atin ng Panginoon. Noong nakaraan, pumunta ako sa Pasig para isauli yung helmet ni Lemar. Ayun. Pumunta ako sa Pasig, nakausap ko doon yung isa sa half-sister ko. Ano ko siya, kapatid ko siya sa tatay. No? Si Negneg or si Franklin. E di nag-usap kami. Tapos nakita ko yung kuko niya. Sabi niya, sabi ko, ang ganda ng kuko mo. Oo nga kuya, first time ko magganto. First time ko rin mag-dress sa kasal mo.
First time ko rin makaten sa kasal. Sobrang saya ko, kuya. Hindi ako pala iyakin, pero naiyak talaga ako nung, pero bawal umiyak kasi walang tissue. Sabi niya, walang tissue. Tapos nakikita niya raw talagang sincerity, nakikita niya yung love ng Panginoon. Kung makikita niyo yung sa post niya sa Facebook, parang nakalagay doon, yung curious siya sa Lord, nakafocus na siya kay Lord, nakatingin siya kay Lord, etc., etc. Ngayon, sabi ko, tapos sobrang proud ako sinabi niya sa akin na hindi ako nagkamali sa ginawa ko. Ang sabi niya, Kuya, ikaw standard ko. Sabi ko, hindi ko na pinlex yung sarili ko, pero si Lord sabi ko, pagka magpaligo ka, tignan mo siya, dapat Kristiyano siya kasi kung totoo siyang Kristiyano, ngayon, pwede na sabihin disciple, no? Kung totoo siyang disciple ni Jesus, matakot siyang gumawa ng masama. Parang ganun. So sabi ko, ganito, ganyan. Pero hindi, kuya, magdodoktor muna ako, sabi niya. Hindi, okay lang magjowa ka para inspirasyon. Hindi, inspirasyon ko, ganito, ganyan. Tapos, nag-testimony ako sa kanya. Tignan mo, dahil sa pagmamahal dahil naranasan ko yung pagmamahal ni Jesus, kahit yung papa natin, ganito, ganyan, ganyan, minahal pa rin namin siya. Tapos sinabi ko sa kanya, napapansin mo naman, di ba, sa ibang family, pag yung second family, galit yung first family. Sa amin, hindi ganun. Tuwing pupunta ako rito, nararamdaman ko yung pag-ibig ko sa inyo, nararamdaman ko yung pag-ibig niyo sa akin. Kasi pinaranas sa akin yun ng Panginoon. Ito po yung naging bunga. Dahil una po nating minahal ang Panginoon. Pag minahal natin ang source ng love, lahat ng bahagi sa buhay natin, nabibigyan natin ng angkop na pagmamahal. Even yung kaaway natin. Yun po ang kailangan mangyari, mga mahal kong kapatid. Na i-prioritize natin, mahalin si Lord, i-focus natin, nakilalanin si Lord, pag naranasan natin yung kanyang pag-ibig, selfless love, forgiving love, sacrificial love, hindi selfless love. May papakita po natin yung tunay na pagmamahal. Sapagkat sa mundo po, ang pagmamahal nagiging selfish. Pagka-toxic na dyan, pag mahirap na dyan, alis ka na. Pag di mo na nakikita yung value mo sa lugar na yan or sa taong yan, alis ka na. Pero ang pagmamahal po, walang pagmamahal kung walang pagbibigay. Walang pagmamahal kung walang sakripisyo. Walang pagmamahal kung ang pagmamahal na yun ay makasarili lang. Kaya balik tayo sa tunay na pagmamahal. Para mangyari yan, unahin mo si Jesus. Yun po ang kanya sinasabi rito. Tanggihan mo yung sarili, higit mong mahalin ang Panginoong Jesus. Actually, ang pagiging isang disciple, pagtanggi talaga sa sarili. Amen? Yung gusto mong gawin, yung nakasanayan mong gawin, hindi mo nagagawin. Dahil may sinusunod kang ng training. May sinusunod kang patakaran na alam mo makakabuti sa'yo. For example nga, sa amin ng mag-asawa, ano nakasanayan ko? Ang nakasanayan ko, pag nilagay ko dyan, bala ko naman balikan. Sorry. Ayusin. Pero pagbalik ko dyan, naayos na yun ni Jai o kaya ni Mama. Kung kape ko man yan, kung tubig ko man, or ano. Yun na yung nakasanayan ko. No? And maybe, sa pagsasara, yung mga cabinet namin madalas nakabukas. Ngayon, bawal mo nang gawin yun. So, tinatanggi mo na yung sarili mo, yung nakasanayan mong gawin. Alam niyo ng mga kapatid ko, na ganun ako sa bahay. Yung nakasanayan mong gawin, hindi mo na yung gagawin. Kasi, dinidisciple ka na for good. Yun nga, nagiging isa na nga kayo eh. Spiritually, isa na kayo. Sa harap ng Panginoon, isa na kayo. Pero, sa physical, nagiging isa kayo. Amen? Sa kaluluwa, nagiging isa kayo dahil hindi pa kayo masyadong magkatugma ngayon. Pero sa mata ng Panginoon, isa na kayo. Bawal na kayong paghiwalayin. Pero ngayon, hinahanap nyo pa yung paano ba ito tamang i-approach. Napansin ko yun eh. And nung una, di ba, yun nga sa pagbubukas, sabi niya, ano mo naman, hinaan mo naman. Ang layo niya nun, pero naririnig niya daw. Hindi ko alam kung paano niya narinig yun. Nasa kwarto ako. Boom. Ngayon, nag-a-adjust ako. Inaaral ko. Alam nyo guys hininaan ko na. Yung pagsara nung drawer na yan, hininaan ko na. Tapos, kinagabihan lumapit siya sa akin, mahina na yun. Nag-adjust din siya. Tama? Nasa halip na parant, sabi niya, hinaan mo naman, nabibingin na ako sa'yo. Nag-adjust din siya, sinabi naman niya, mahina na yun. So, parang, nag-a-adjust siya, nag-a-adjust ako. Parang, as if discipleship siya kasi inaaral mo siya, inaaral niya rin ako. And ganoon din sa Panginoon, aaralin mo rin, yung pinapagawa sa'yo ng Lord, gagawin mo rin. Tinatanggi mo yung sarili mo. Yung nakasanayan mong buhay, kung 20 years ka na buhay na sa sarili mo, bilang isang pagano,
bilang isang hindi mananampalataya or maybe isang mababaw, malamya, matamlay na Kristiyano, this is about the time na itanggi mo na yung sarili mo. Na hindi na ikaw yung mabubuhay, si Kristo na yung mabubuhay, yung dating pagkatao, pinako mo na at nilibing na nakasama nung namatay si Jesus. No? Yun ang kailangan mangyari, mga mahal kong kapatid. Itanggi po natin ating sarili na each time na mag-a-arise yung ating lumang pagkatao, ipapako natin siya sa krus. Ipapako natin siya sa krus. Ipapako natin siya sa krus. Yung ating lumang pagkatao. Ang kailangan, so yun, dinidinay niya yung sarili niya. Ang pangalawang kailangan mangyari, nagpapasan ng sarili niyang krus. Carries his own cross. No? Bakit sariling cross niya yung kailangan niyang pasanin? Kasi hindi niya pwede ipapasan yung cross niya sa iba. Kahit yung magulang mo mananampalataya, hindi mo pwede sabihin, inay, ma, pwede bagang ikaw na magdala ng aking cross? Hindi pwede. O kaya ang kuya mo, dali mo na tong cross ko. Hindi. Bawat isang mananampalataya, tunay na mananampalataya ng Panginoon, binigyan niya ng kanya-kanyang krus. Anong simbolismo po nito? Kung paano ang Panginoong Yesus ay nagdala ng krus papunta ron sa Golgotha, tayo rin po, matatapos lang po yung ating takbuhin after natin buhatin ang ating krus. Habang buhay ka, dala-dala mo yung krus na yan, wag mong bibitawan. Habang hindi ka pa tinatawag ng Panginoon pauwi, kasama mo yung cross na yan. Anong ibig sabihin ng cross na ito? Ang ibig sabihin po ng cross na ito ay ang mga nakaatang na responsibilidad ng pagiging isang disipulo. Yan yung cross. Ano ba ang nakaatang? Ano ba yung kabalikat ng pagiging isang disipulo? Nandyan yung discipline ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandyan yung discipline ng prayer. Kasama yun sa mga cross na kailangan nating buhatin. Bukod pa sa pangalan ni Kristo na nakadikit sa pangalan ng mga Kristiyano, na huwag mong ipapahiya ang pangalan ng Panginoon. Kasama dyan ang iyong testimony sa cross na yan na binubuhat mo araw-araw. Sino ka ba? Ano ba ang klaseng buhay yung sinasabuhay mo? Sino ka ba pagka kinausap natin yung mga kaibigan mo sa school, sa trabaho, sa bahay? Yun yung cross mo. Ang ibig sabihin ng cross, testimony. Ibig sabihin din ng cross, test. Ibig sabihin din ng cross, ito yung mga kabalikat ng pagiging isang Kristiyano. Kagaya ng pagdi-devotion, pagpipray. Dito nakaraan, ginawa nating required yung pagdi-devotion, especially sa mga worship team members and sa mga nasa Bible school or Bible class. Is it too much? Hindi po, mga kapatid. Sapagkat sa isang disciple, it is expected, ito po ay hinahanap, ito po ay inaasahan ng isang disipulo magde-devotion. Amen. Ito nga yung manual natin eh. 'Di ba? Yung mga bata nga meron silang module eh. Tas Kristiyano walang module. May module tayo. Ito yung sinusunod natin. No? May isa akong napakinggan. Si Satan daw, 24/7, tuloy-tuloy sa ginagawa niya para sirain ka. Tapos ikaw i-spend mo rito 15 minutes. Di ba? 15 minutes a day. 15 minutes lang. Yung iba, 5 minutes. Yung iba, once a week. Kaya huwag tayo magtaka na tayo defeated Christian. Kasi nga, kulang tayo na itong Word of God. Kasama po ito sa cross na kailangan natin pasanin, ha? Kasama to. Bible. Pagpipray, pagdi-devotion, fellowship, kasama to sa cross na kailangan mo dalhin. Testimony, witnessing or evangelism, kasama yan sa mga cross na kailangan natin pasan. Ang tanong ko, mga mahal ko kapatid, pasan mo pa ba yung cross mo ngayon? Pasan mo pa ba? Kung naiwan natin siya few years ago, bitbitin natin ulit. Bitbitin mo ulit. Kailangan kasama mo yan. Ang beauty ng isang Kristiyano ay nasa kanyang mga pagsubok na nalampasan.
Kailangan po natin yan. Harap tayo sa Panginoon, dala-dala po natin yung cross na yan. Huwag po natin ikahiya ang cross na isang Kristiyano. Ayan. Pangatlo niyang kailangan gawin para maging isang disciple, sumunod sa akin. Ayan, ikatlo, at sumunod sa akin. Mapapansin nyo rito, yung iba, hindi pa nga niya nade-deny yung sarili niya. Yung iba, hindi pa nga niya pasan-pasan yung cross niya, hindi niya pa nga alam kung paano magpasan ng cross, pero ang gusto niya agad sumunod. Meron muna kailangan gawin. Kailangan, dinideny muna niya yung sarili niya. Kailangan, binubuhat niya muna yung cross niya, saka lang siya makakasunod kay Jesus or makakapaglingkod kay Jesus. Yun po ang equivalent nito, ministry na to. Susunod ka na kay Jesus kung ano yung pinapagawa na niya sa'yo, kung ano yung i-assign niya sa'yo, no? Maybe pagpapakain, maybe sa iba, yung pagiging treasurer, etc., etc. At sa panahon natin ngayon, ito yung pagpasok sa ministry. Amen? Ito yung pagpasok sa ministry, kung ano mang ministry, maybe sa children, worship team, sa mga women's, sa mga men's, sa mga outreach, sa youth service, etc. Kailangan mo na, dinideny mo yung sarili mo, binubuhat mo yung cross mo at pinapalo mo si Jesus. Karamihan sa atin, maaaring na-deny na niya yung sarili niya. Kaya po pasok tayo sa carrying his own cross. Kaya sa mga ministers, required ang devotion. Sa mga Bible students, required ang devotion. Okay lang po ba yun? Amen. Yun ang kailangan mangyari. Actually, marami nang gumagawa naman ng devotion. Kailangan lang natin siyang i-remind, kailangan natin siyang enforce. Itong pagde-devotion. Dito yan, saka ka lang makakapalo kay Jesus. Huwag ka maghangad agad ng trabaho na pagsunod kay Jesus kung yung pinapagawa niyang iba hindi pa natin nagagawa. Muli, may tanong ako, kagaya ng tinanong ni Jesus, willing ka bang maging disciple? Bayaran natin to. Deny mo sarili mo, buhatin natin ang ating cross, saka tayo sumunod kay Jesus. Ito po ang kailangan natin bayaran. Hindi to pwedeng maging mas lower pa rito. Hindi pwedeng mas mababa pa rito. Ito ang kailangan mangyari. Ito ang minimum na requirement. Amen? At punta tayo sa pangatlo. Disciple makes disciples. Disciple makes disciples. Ang tunay na disipulo ni Jesus, gumagawa rin ng disciple. Anong ibig sabihin? Ang tunay na na-train ni Jesus, nagtitrain naman ng iba. Kung walang multiplication, kung hindi nag-disciple, yung mga 12 disciples, sa tingin niyo po ba, aabot sa atin ang salita ng Diyos? Or magiging Kristiyano ba tayo, makakilala ba tayo? Hindi po. Pero hindi pwedeng mapigilan yung kalooban ng Diyos, mangyari at mangyari. So, kung tunay, ito, statement, kung tunay kang disciple, dapat nagdi-disciple ka. Amen? Malinaw ba mga kabataan? Na kung tunay kang disciple, dapat nagdi-disciple ka. Malinaw po ba mga kananayang katatayan? Kung tunay kang disciple, dapat nagdi-disciple ka. At ang pagdi-disciple, hindi na ako estudyante, or wala na ako sa edad, bakit pa ako magdi-disciple? Wala na yung lakas ko, hindi na kagaya ng dati. Wala po tayong dahilan para hindi tayo mag-disciple. Kung tunay tayong disciple, dapat mag-disciple tayo. No? Tingnan natin, mark of a true disciple is he or she makes a disciple. 2 Timothy 2 verse 2. Ito yung advice or bilin ni Pablo kay Timoteo. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ang narinig mo sa akin sa harap ng maraming madla or maraming saksi ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayanang magturo naman sa iba. Yung natutunan mo sa akin, i-share mo rin naman sa iba na alam mo makakapagturo rin sa iba. Ulitin ko, yung narinig mo sa akin, i-share mo rin or ituro mo sa iba na alam mo makakapagturo rin naman sa iba. Hindi lang siya natatapos kay Pablo. Una sa lahat, hindi siya natapos kay Jesus. Hindi siya natapos kay Pablo. Hindi natapos kay Timoteo. At hindi natapos sa mga tinuruan ni Timoteo. No? Meron ba tayong mas mahabang Okay lang pababa rito? Para maturo ko lang siya. Oo, pababa. Oo. Para maano ko. Ayan. Sige. Yan. Okay na yan.
Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan na may magturo rin man sa iba. Hindi siya natatapos kay Timoteo. Hanggang sa iba, aabot siya. Hanggang sa mga susunod na henerasyon. Kaya dapat mga mahal ko kapatid, yung pagdi-disciple, tuloy-tuloy dapat siya. Hindi siya natatapos sa atin. At ito po ang marka ng pagiging isang tunay na disciple. Hindi siya napapakali nang hindi siya nagtuturo sa iba. Amen. Na yung natutunan niya sa Bible, sa kanya lang, hindi siya mapapakali. Naramdaman niyo na ba yun? Na pagka nagdi-devotion kayo, sobrang buhay yung Word of God? Tapos sabi niyo, ay grabe, gusto ko na to i-share. Excited na ako sa prayer meeting para i-share ko na to. Usually, mga bagay na yun naman yung nagiging preaching, nagiging etc. na pwede mong ma-share sa iba. Ang tawag ko dyan mga bagong kayamanan. Na parang sobrang sarap i-share talaga. Kaya ginagawa ko, sinusulat ko yun agad. Tapos dati pag prayer meeting, share agad ako. So, hindi ka mapapakali na hindi ka makapag-disciple, hindi ka makapagturo kung ikaw ay tunay na disciple. Amen? Question ko, mga mahal ko kapatid, sino rito, from this point, naisip niya, Panginoon, dahil isa akong tunay na disciple, gusto ko rin po mag-disciple. Kailangan ganun, mga mahal ko kapatid. And hindi ka malilimit sa, kailangan may tinapos ka sa pag-aaral. Kailangan, ganito edad mo, ganyan edad mo, ganito status mo sa buhay. Hindi po. Basta may puso ka sa Panginoon, basta tunay kang disciple, magdi-disciple ka. At yun po ang kailangan mangyari. Yun po ang nag-iisang trabaho na iniwan sa atin ni Jesus na kailangan po natin gawin. Mag-disciple ka. Mag-disciple ka. Mag-disciple ka. Pangalawa, this is the Great Commission, commissioned by the Lord Himself. Ito po yung Great Commission. Kaya po ito great kasi dakila, na utos, commission. No? Kaya siya commissioned dahil hindi lang ikaw yung tatrabaho neto. Even si Jesus kasama rito. Amen? Tingnan natin sa Mateo. Yan. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismoan ninyo sila sa pangalan Ama, Anak at Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Yun yung part natin. Humayo, gumawa ng disciple sa buong mundo. Turuan, sumunod sa lahat ng inuutos si Jesus. Ito yung part ni Jesus. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yung pala pag gumahayo pala tayo, hindi tayo iniiwan ni Jesus. Pag tayo nag-share sa mga taong maybe hindi natin kakilala, kasama natin ang Panginoong Yesus. Natandaan ko dati, sa Techno Hub pa ako nag-work noon. Para makapunta sa Techno Hub, punta ako dyan sa Life Homes. From Life Homes, may pa-Cubao na dyan, di ba? May Cubao na. Ayan, Cubao. Tapos, after sa Cubao, meron pa ako isang sasakyan papunta naman sa Techno Hub. Kalimutan ko na So, nararamdaman ko na gusto akong mag-share ng Lord sa jeep. Pero ako may mga dahilan. Una kong dahilan, Lord, maingay yung jeep. Patok ko yung jeep, Lord, paano makapag-share? Sabi ko, nararamdaman ko, tumitindi yung steering up sa akin Tapos, habang nag-aano ako, nagpipray, nakikipagtalastasan ako sa Holy Spirit, like sabi ko, Lord, ano sasabihin ko sa kanila? Di ko pa alam yung sasabihin ko. Tumigil bigla yung music. Tumigil yung music. Sabi, oy, bad trip, sabi ko. Mukhang ako nito. Sabi ko, Lord, malapit na ako bumaba. Cubao na, sabi ko. Cubao na, malapit na ako bumaba. Ang next na nangyari, doon sa part na hindi naman nagta-traffic, pero time na yun parang may ginagawa or traffic. Sabi ko, mukhang ma-extend tayo rito. Ang gusto ko pag-share ko, bababa rin ako agad kasi parang medyo awkward Di ba? Nung time na yun, hilig ko pa mag-earphone. Yung mga tao, mga naka-earphone din nung time na yun Mga nag-cellphone. Binigyan na ako ng Lord ng sasabihin. Pinatigil na niya yung loud music. Pinatraffic na niya. Sabi ko, Lord, inubusan mo ako ng dahilan. Sinamahan ako ng Lord. Di nag-share ako. Tapos hanggang sa unti-unti nang umaandar, ayun, medyo awkward. Pero at least nagawa ko yung part ko. Na nasyaran ko sila lahat doon sa glory sa Panginoon. Ibig ko sabihin, kung ikaw ay hahayo, ibig niyo sasabihin mo, ituturo ng Panginoon. Amen?
Even yung diskarte na gagawin mo, ituturo ng Panginoon. Kasi nga kasama ka niya eh. Hindi ka niya papabayaan. Nung nakaraan din dito sa may Tipika Coffee sa Taytay, nagkasama kami ni Lemar. Normal na ano lang, parang galing tayo yata sa gawain or something. Tapos parang pumunta kami doon. Tapos sharing. Discipleship. Pero hindi siya intentional. Nung time na parang tuturuan ko si Lemar. Hindi. Si Lord ang gusto magturo sa amin ni Lemar. Nung time na yun, ang suot ko nun, mga nakapang-rider pa ako. Parang hindi pa presentable talaga na something na decent or something like that. Suot ko, medyo mahaba, medyo marumi, bigotilyo, etc. Ngayon, in-urge sa akin ng Holy Spirit na mag-share sa mga batang to. Mga nasa 20 yung bata, mga tagawan sumulong. Sabi ko, Lord, hindi ko alam yung sasabihin ko. Si Lord yung nagbigay na sasabihin sa akin. Alam, sabi sa akin, Lord, ipag-pray mo sila. Ipag-pray mo sila. So, yung mga bata, nagsushoot sila doon para may project sila, may assignment, di nakaupo ako doon. Sabi ko, Lemar, gagawin ko talaga to, makachempo lang ako. Hindi ako mapapakali habang di ko to ginagawa. Di siguro siya kinakabahan na rin, nagpipray na rin siguro. Salamat sa Lord. Nakahanap ako ng buwelo, aalis na sila. Di alam mo yung pakiramdam na parang bigla ka na kinabahan kasi aalis na sila, mawawalan ng opportunity. Ang next yung ginawa, guys, natutuwa kasi ako sa inyo, pwede ko ba kayong ipag-pray? Yun yung sinabi ko sa kanila. And praise God, effective. Ang sabi ng mga bata, 3 bata yung natawag ko, sabi niya, kami lang po ba? Hindi, kasama rin sila. Pauwi na yung mga yun na tinawag lahat, nasa 20. Sharing, tapos ang tinuro sa ng Lord na sasabihin, testimony ko. Tapos prayer of acceptance. Mga mahal kong kapatid, kung tayo lamang po ay essential sa ating relationships, kailangan mo lang magtiwala. Isipin nyo, paano kaya makakalakad si Pedro sa tubig kung hindi siya lalakad sa tubig? Paano niya mararanasan na pwede pala lumakad sa tubig kung hindi siya lalabas sa comfort zone niya? Kailangan din po, nag-e-exceed tayo na expectation. Nag-e-exceed tayo na expectation. For example, magkakaroon po tayo ng concert ulit. Ang naging faith natin sa concert, alam ng worship team, kung ilan lang yung usually na nare-raise fund natin noong mga nakaraan pa. Kunyari, fundraising sa tech booth, etc. Na-amiss na tayo sa na-fundraise ng ROL dati na 20,000 para dun sa tech booth, no? Pero ito, glory to God, dahil nag-expect tayo sa Lord, in-increase natin yung faith natin, ang ginol natin nasa 100K para sa church building, I tell you mga kapatid, more than 100K yung kinita, yung na-receive. Faith, pananampalataya. Kala ko, iniisip ko nun, parang na siya, kapos na eh. Parang late na siya kung may darating pa na tulong, kailangan ko lang mabenta, etc. Pero sa saktong panahon, may dumating na tulong. Faith. Exercise natin yung faith natin mga kapatid. Kung sino rito gusto makakita sa JCOD na marami talaga na-deliver. Maybe mga bakla, tomboy na parang imposible na mabago pa, nakapag na ng katawan nila, pero makakilala pa rin sa Panginoon. Kaya nga, Jesus Christ is our deliverer. Kailangan natin yan. Yung mga suicidal, meron testimony rito, suicidal, naligtas siya. Mga gumagaling na sa karamdaman. Mga kapatid, this is about time na kailangan ng church ng mga tunay na disciple. Itong mga tunay na disciple na to, dinideny nila yung sarili nila at tunay silang sumusunod sa Panginoon. Kailangan natin mag-take action. Baka huli na yung time na masyaran nyo yung family nyo, hindi nyo pa rin nasyasyaran. Masakit yun. Pag-regret yung humarap sa inyo. Kailangan natin kumilos-kilos. Kailangan natin mag-share. Nag-iisang trabaho yan na iniwan sa atin ng Panginoon. Ulitin ko mga mahal ko kapatid, nag-iisang trabaho yan na iniwan sa atin ng Panginoon. Nag-iisang trabaho. Go and make disciples. Bukod dun sa love one another. Ito. Harvests are plenty, laborers are few. Harvests are plenty, laborers are few. Tumingin po tayo sa paligid. Ito, na-realize ko to. Nung may burol dito kila Megan, madalas ako nakamotor, di ba? Nung time na to, naglakad lang ako. Galing kila Michelle, naglakad lang ako. Naisip ko, ang dami palang bata sa floodway. Di ba parang kakaiba? May bago ba, Pastor? Walang bago. Pero dun lang ako namulat, ang dami palang bata sa floodway.
Hindi ko kilala itong mga to. Hindi rin ako kilala nito. Alam ba nito may church dito? Baka hindi nila alam. So naglakad ako dyan, sabi ko, simula nun, nag-start na sa heart ko na gusto ko ma-reach out ng mga batang to. As in yung mga bata, ang naisip kong gawin ng time na yon, kakatok-katok na ako, magpapakilala ako, galing sa JCOD, etc. Uso pa nung time na yun yung parang nanguha ng mga bata. Sabi ko, mukhang hindi, baka masisi ako, etc. So, hingi ako ng advice, plano. Hanggang sa nabuo yung Pailaw Ministry. Pailaw Ministry na yan. Nag-meeting kami, Pailaw Ministry. Kaya meron Pailaw Ministry kasi ang goal natin, ma-reach yung mga nangangailangan kay Jesus. Una yan, ma-disciple sila. Pero ang pinaka-list is at least makilala nila na meron church dito. Kilala nila si pastor, kilala nila sila kuya na nagpapailaw. Okay na sa akin yun. Kasi meron ng relationship. Ngayon, pagdadaan ako dyan, sabi, kuya, may pailaw ba? Kuya, sama kami ha. Tapos yung inatendan pa namin na burol doon, nagkakangitian na kami, kilala namin isa't isa. Mga mahal ko kapatid, naniniwala po ako, kung ang isang church hindi kilala sa community, that is a failed church. Yung mga tao sa loob niyan, hindi nila ginagawa yung trabaho nila. This is about time. Gawin po natin yung pwede nating gawin. Umpisahan nyo po sa pamilya nyo. Parang tapat ko, linis ko. Kung ano yung may sakop ka, umpisahan mo dyan. Huwag ka na muna lumabas, umpisahan mo, trabahuin mo yan. At dito ako magtatapos sa verse na to. Sino rito nagnanais na dumating ang time itong JCOD, pag-akit natin especially sa taas, punong-puno tayo, init na init tayo. Hindi lang pag may event. Hindi lang for the sake ng attendance, pero mapupuno tayo hindi lang ng mga normal na Kristiyano, pero punong-puno tayo ng mga disipulo. Ito ang kailangan gawin, mga mahal ko kapatid. Buksan natin last verse, makikita sa John chapter 12. 25 or 24 to 26. Yan, 26. Ayun, sige, taas. Tama yan, 24. Ayan. Ito na. Ang nag-iisang dahilan kung bakit hindi tayo lumalago at ang kailangan nating gawin upang tayo ay lumago. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nauhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay, sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang nag-aangad na maglingkod sa akin, dapat sumunod sa akin, saan man ako naroon din siya, pararangalan na Ama, sino mang naglilingkod sa akin. Balik tayo sa taas. I-analyze natin mabuti ang mga bagay na ito. Hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Hanggat hindi tayo namamatay sa ating sarili, mananatili tayong mag-isa. May tanong ako uli. Sino rito gusto niya mula sa wala siyang disciple, magkaroon siya ng dinidisciple sa Panginoon? Magkaroon siya ng dinidisciple bukod sa mga anak niya, bukod sa mga kapatid niya. Magkaroon siya ng dinidisciple na iba pang mga tao, mahalaga rin sa kanya. Kung yan po ang gusto nating mangyari, which is yan po ang gusto mangyari ng Panginoon, kailangan po nating mamatay sa sarili natin. Tigilan na po natin yung mga kasalanan nagpapabigat. Yung mga kasalanan humahad lang, kaya hindi po tayo makapunta sa next step. I-deny na po natin yung sarili natin. Tanggihan po natin yung mga bagay na kinakagiliwan natin, tinatangkilik natin. Deny yourself. Huwag na natin pahalagahan masyado yung buhay natin. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay, sa daigdig na ito, siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sige, wag muna natin pag-usapan yung buhay. Ang tao nagpapahalaga sa sarili niya, sarili niyang pride, sarili niyang pagkakatingin sa kanya, pagkakilanlan sa kanya ng tao. Wag na natin masyadong isipin yung mga bagay na yun. Kailangan nating isang tabi na yung pride natin.
Kailangan natin, isang tabi na natin yung mga bagay na tinatangkilik natin. Okay lang kung mapahiya ka. Kung may tataas naman si Jesus. Okay lang na magpakumbaba ka kung may tataas naman si Jesus. Okay lang tawagin ka nilang Jologs. Basta matawag mo sa harapan nila na si Jesus ay Panginoon, tagapagligtas. Maraming beses mga kapatid, kaya ako sa inyo sinishare to, may mga testimony ako dahil maraming beses din ako nag-failed. Bilang isang Kristiyano, bilang isang disciple, at ngayon bilang isang pastor. Nung Friday, nandiyan kami sa 7-Eleven, may isang babae na parang, nakabuild agad ako ng rapport. Ano ibig sabihin rapport? Yung parang nagkapalagayan agad kayo ng loob, nagkakwentuhan kayo. Kasi may nakasale doon na parang chocolate. Tapos sabi niya, kaya yan sale kasi hindi favorite yung flavor na yan, etc. O nga po, no, ganito, ganyan. Eh, di build ng rapport. Medyo okay na, hanggang sa, to the point na, pagkatapos magbayad, nagpaalam ka na rin. Biruin mo na 7-Eleven, ha? Oo, una na po kami. Pagkabayad nun. Kasi, ang pinuna ko naman sa kanya yung popcorn. Sabi ko, mainit pa po ba yan pagka-uwi nyo? Ay, malutong pa pagka-uwi nyo. Hindi, mainit pa yan. Kaya yan, ganyan, etc. Ngayon paglabas ko, may pumukaw na attention ko. Isang lalaki na medyo payat, parang may tungkod ba siya or walang tungkod? Meron ba? May tungkod siya. Ito yung moving sa akin ng Lord na hanggang ngayon, nagsisi ako na hindi ko ginawa. Moving sa akin ng Lord. Answer siya sa prayer ko na gusto kong maglingkod pero hindi ko ginawa. Gusto sa akin yung ipakamusta ng Lord, ipag-pray, sharean. Alam niyo next nang nangyari? Yung lalaki pala na yon, kasama niya yung babaeng yun. Ang ibig ko sabihin, kung sinaran ko yung si kuya, tapos okay yung relationship namin ni ate, hindi niya isipin, ang inisip ko kasi nun, ay baka isipin kung ano ko. 7-Eleven kasi marami nang hihingi. Yun pa rin yung yung parang kumukontra sa akin, meron pa rin sarili sa akin. It's about time na i-deny ko yung sarili ko. Mga mahal ko kapatid, mga estudyante, magpapasokan na. Lahat ng klase nyo, invite nyo sa church. Kung hindi nyo kaya mag-share, invite nyo sila sa church. Mga nanay, mga kaibigan nyo, mga mahalaga sa inyo, mga mahal nyo sa buhay, mga kapitbahay nyo, kung hindi nyo kayang sharean, invite nyo sila sa church. Alam nyo kung paano ako nakakilala rin sa Panginoon, nalaman ko tinatawag na ako ng Lord. Dami kong testimony ngayon, no? Okay lang? Namiss ko mag-preach. Sa linggo nyo ako hindi pinag-preach. And hindi ulit ako mag-preach ngayong susunod na mga buwan, ay mga linggo. Alam nyo kung paano? May isa akong kaklase, si Ivan. Hindi ba ako Kristiyano noon? Alam nyo, lagi sinasabi niya sa akin, pray. Lagi yung sinasabi. Hanggang sa time na nag-pray talaga ako. Nag-pray ako, hindi pa ako Kristiyano. Alam ko lang na tinatawag ako ng Panginoon. Sabi niya, pray. Sabi ko, paulit-ulit. Hanggang sa, wow, powerful. Maybe, ang kailangan natin gawin sa mga kaibigan natin, kaklase natin, na-remind na sila, bro, mahal ka ng Diyos. Yun lang, nagawa mo na yung part mo. Mahal ko kapatid. Mahal ka ng Diyos. Inaantay ka ng Diyos. Kailangan magmula sa bibig mo. Hindi siya pwedeng magmula sa bibig ng aso. Mula sa bibig mo. Maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. Ito po ang kailangan mangyari. Na tayo maging tunay na disipulo ng Panginoon. Tayo po tayo. Lord, Ikaw po may-ari ng buhay namin. Kaya kung ano man gusto mo ipagawa sa amin, yung pong aming sisikaping gawin. Hindi po para makaipon kami sa inyo ng salvation points or para makaipon kami sa inyo ng maraming puntos, Panginoon. Nais po namin gawin ito, hindi rin po para sa corona o para sa reward. Nais po namin gawin ang paglilingkod na ito dahil ito, Panginoon, ang pinapagawa ng nagmamahal sa amin. At mga kapatid, ang love language ng Lord ay obedience. Sa mga nagsabing mahal nila nila ang Panginoon, oras na para sumunod sa Panginoon. Sa mga nagsabing mahal nila ang Panginoon, ito na ang panahon upang sumunod sa Panginoon. Kaya aming Panginoon, aming Ama, susunod po kami sa iyo. Nagsakripisyo po ang Panginoong Hesus para sa amin, at yun po ay sapat na sakripisyo. This is now our time, O God. Na yung pinapagawa po sa amin, dinay aming sarili, carry our cross, follow Jesus, and to
Make disciples, Lord God. We believe na as we do this, Panginoon, you will strengthen our hands. That as we go, Panginoon, you will strengthen our feet, Panginoon. Sapat yung lakas na ibibigay mo po sa aming gagawing pagsunod. Kaya Panginoon, ikaw po lagi magtanggol, magbasbas, tumulong sa mga kapatid kong ito. Gagawin po namin yung pag-carry ng cross sa aming pagdidevotion, pag-pray, pag-testify, pagtatagumpay sa mga test or mga pagsubok. O Holy Spirit, ikaw po ang mayamang kumilos sa buhay po ng aking mga kapatid sa oras na to. Dinadalangin ko po. Dinadalangin ko po. Dinadalangin ko po. O Diyos, marami po salamat. Give back to you all the glory and praises in the name of Jesus. Amen.